kainan na! At ito po ang mga pagkaing sikat sa amin. Gutom na ako bigla. Gutom na. As it gets older, it gets better. Sa ganitong paraan mo rin makikilala ang mga sikat na kainan na aming nahanap. Gaya na lang nitong famous tapahan sa Donggala, Parañaque. 1960s pa nang ito'y sinimulang itinda ni na Tita Fanny at masasabing isa sila sa mga unang nag-serve ng tapa sa bansa. Kaya ang binabalik-balikan siguro ng mga customer ko kasi malambot nga unang-una malambot yung tapa. Sa pa, habang kinakain nila parang nalalasahan talaga nila yung sarap ng tapa. Sa halagang 58 pesos, busog ka na sa masarap nilang tapsilog. Kaya naman ito si Mang Sancho ng taga Cavite pa ay walang pagod na nagpapabalik-balik dito sa Donggalo. Makakain lang ng bite-friendly nilang tapa. Isa lang din naman ang inakagawin yung tapa nila dahil kakaiba. Dito mo lang siya matitikman. Mula 6 a.m. hanggang 3 a.m. kinabukasan ay makakatikim ka ng masarap na tapa dito kina Tita Fanny. Dito naman sa Marikina, bubusugin ka sa sarap nitong sikat na lomi con lechon. Hindi gaya ng ibang lomi soup na Miki ang gamit na noodles, pansit canton ang ginagamit dito for the past 30 years. Sa halagang 120 pesos, good for 3 na ang espesyal na lomi. Kasi kompleto yung sahog, hindi siya maalat, tamang-tama lang, masarap siya. Wala ka nang hahanapin pa dahil this is one complete meal na hindi dapat palagpasin for that extraordinary lomi experience. Ito naman mga famous Chinese cuisines taong 1939 pa pinagmamalaki ng Caloocan. Ayan ang aming mga bestsellers talaga. Butter chicken, pancit Shanghai, and lechon con tokwa. Pihadong babalik-balikan mo ang exceptional taste ng kanilang mga luto dahil base ito sa authentic Chinese recipes. Sa budget na less than 200 pesos, trademark recipes nila ay ma-enjoy mo to the max. Itong battered chicken, paulit-ulit na minarinate, prinito at saka idinip sa kanilang original sauce. Flat noodles naman ang gamit nila sa pagluluto ng kanilang famous pancit Shanghai na umaapaw sa sahog. At ang lechon con tokwa, special tausi sauce, ang nagpawaw sa unique nitong lasa. Ilan lamang to sa mga sikat at hindi kumukupas na kainan dito sa Metro Manila. Mga kainang malapit sa puso ng mga parokyano nito dahil sa mga pagkaing patok sa bulsa, lalo na sa panlasa. Wow, parang nakilala tayo ah. Favorite ko yata yung lomi na may lechon. Talaga napawawang bongga. Ay, may Chinese food. Tokwa na may lechon. Pero akin na lang lahat ng lechon. Sa'yo yung tokwa. masarap yung tapa. Yung tapa. Amen. Yum, yum. Okay, mula doon sa main dish, ngayon usapang dessert naman po tayo mga kapuso tungkol sa bagong nauso ngayon ang fondue. Wow, may mga unang panahon pa yan eh. Yan ang madalas na nakikita sa mga sosyal na kasal at iba pang handaan. Pero alam niyo ho ba na kahit sa bahay lang, aba pwede po tayong mag-fondue party. Yan ang ibibida sa atin. Ayun na. Eto. Ayan. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Enjoy chocolates the French way. Gaya na lang nitong aking nadiskubre. O, diba? Natatakam na kayo. I'm sure gusto niyo nang kumain nito. Strawberry dipped in chocolate. Whereas all you can do now is to watch me eat. Pero para malaman niyo kung paano nga ba ginagawa, specifically fondue sa bahay. Kasama natin ngayon si Kobe Parsa. Good morning! Ay, magandang umaga. How are you all? Tagalog na. So, Kobe, paano ba ginagawa ang fondue? Para naman yung mga kapuso natin makagawa nito sa bahay. Sa bahay. Kung gusto mo igawa sa bahay, super easy talaga. Kailangan mo ng, well, you don't always have to have a flame. Okay lang kung wala. Pero kailangan talaga ng tubig na mainit. Painitin lang ang tsokolate hanggang sa ito'y matunaw. Isawsaw dito ang strawberry and voila! Ready to eat na ang inyong fondue. Ang fondue ay isang communal French recipe kung saan ang mga taong kumakain ay nagsasalo-salo sa isang pot at maaari nila isawsaw ang kanilang napiling pagkain. O di ba? Isang masarap na dessert na naman ang inyong natutunan. I-try na ito para sa isang matamis na family bonding experience. Nga ba ako nasasarapan?
Hi, Kobe Parcel. Hi, Kobe. Nako, nabilib naman ako kay Kobe. Tagalog na Tagalog. Tagalog na. Blonde and blue eyes. Oo, Australian Hindi siya. ko makulit parang gising. Di ba? Dito na siya. Pinanganak ba siya dito? Pinalaki siya rito, pinalaki siya So, hi, Alright, Kobe. Good alright. morning. Hi. At sa mga bagong gising pa lang dyan, good news. Good news at wala munang taxi fare hike ngayon. Sa Lunes pa ipatutupad ang bagong 40 pesos na flag down rate. Shoo! Salamat naman ng dahil marami pa kasing taxi ang hindi pa nakakalibrate ang mga metro na requirement para makasingil sila ng bagong pasahe. Kaya kung siningil na ho kayo ni Mamang Taxi Driver ng 40 pesos na flag down rate, aba magsubok ka agad sa DOTC Action Center Hotline 7890 at sa iba pang number sa inyong TV screen. At itong ilang pang paalala sa atin ni Susan mula naman sa Calibration Center ng LTFRB. Maring Sue! Yes, okay mga kapuso, ito po dito tayo sa LTFRB Resealing and Inspection Office. Papakita ho namin sa inyo yung actual na pagka-calibrate. Paano ba yung proseso ng pag-calibrate sa mga taxi? Kaugnay nga po ng napipintong pagtataas sa singil ng pasahe ng taxi starting on Monday para ho doon sa mga taxi na nagtatapos sa plakang 1 and 6. Ano? So kailangan bago ho kayo makapagpatupad ng increase sa inyong flag down rate ay maipakalibrate ito. At ito kasama natin si Ms. Sonia Reyes, ang Senior Transportation Development Officer ng LTFRB. Ms. Sonia, welcome po sa unang hirit. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa ating mga manonood. Okay, mapaki-explain nga po paano ba yung proseso dito pagka-calibrate sa mga taximeter. Meron po tayong mga steps na pinapatupad. Ngayong araw na po ito ay pinapayagan ng magbayad ng increase of rates. Ang mga Pagbabayad doon sa LTFRB mismo, Opo. main office. Aha. Ang mga ending 1 and 6 lang po ang entertaining ng LTFRB para magbayad. Pag nakabayad na po sila ay pwede na silang magpa-adjust o magpa-calibrate sa mga accredited calibrator. Ay, gaya ho nitong kasama natin ngayon, itong SMB. Accredited po ito. Yes. So ano ang gagawin doon sa pagka-calibrate? Yung pinaka-taximeter. Meron kasi mga taximeter na hindi pa ho nakakapag-print ng receipt talaga. Wala pa. Karamihan ho sa mga taxi driver, mga taxi yan. So paano ho ang gagawin? Kailangan Opo. palitan yung metro. Nire-required po sila bago nila maipatupad itong fare increase. Nire-required po sila ng mga meter with issuing receipt. So kailangan ang metro ay meron na print na receipt. Yes, At ma'am. kung wala po, Hindi po sila seselyohan ng LTFRB o hindi nila pwedeng ipatupad yung fare increase. hindi ho po pwedeng. So yan ho, computerized ang pagka-calibrate na ginagawa ho dito. Opo. Okay, ngayon pag-uusapan naman natin ang mga modus. Maraming salamat po, Ms. Sonia. Okay, pag-uusapan natin yung mga modus. Makakasama natin si Ms. Jerry, si Mr. Jerry Lumaino, Operations Manager ng isa sa mga accredited na taximeter calibrator, ang SMV. Mang Jerry, paano ba yung mga modus na dapat matutunan ng ating mga sumasakay sa taxi? Ayan. Ito po, kagaya po nito, ayan. Nakikita niya, yung mga batingting po na tinatawag. Batingting. Po, kadalasan po natin nakikita yan dito sa may cambio. Nakalagay dyan yan. Opo. So pag may nakita kang ganitong Ito, actually, ito tinatago pa yan dito sa ilalim. tapos ginaganyan. Oo, kaya nilabas lang natin para makita ng mga So, publiko. patingting ang tawag dyan. Ayan. Opo, Pag pinindot yan, nakita niya po yung distance ayun, no? No. Mabilis po siya. okay. Yung distance po kasi yung binabanatan ng batingting eh. Kasi pagka Ayun. mabilis yung distance, mabilis din yung patak ng metro. Ito kasi yung batingting, kahit saan po yan pwedeng ilagay. Depende doon sa driver, no? Ito naman po yung Ano naman yan? Ito, batingting din po yan po, nakita niyan tuloy, no? Saan naman to pwede ikabit? Pwede po dito. Saan? Yan, pwede po yan dyan eh. Akala mo Akala mo nakagumaganyan yan, nagmamaneho lang na ganyan, pero bumabatingting na. talagang... Nakita niyo po. Pwede rin po yan dito sa may ilalim ng paa, pag-apak niya ng clutch, yun, doon sa may bandang ilalim na yun, pwede yung apakan yun. sa may ganon. Pwede rin po yan dito, kunwari, nakaganon. Ayan, nagmamaneho, ganon. So habang nadidiinan mo yan, Habang dinidiinan mo itong push button niya, ayun, tumutulin. tumutulin siya ng tumutulin. Kaya minsan nagtataka kayo kasi yung mga normal nyo na sinasakyan, alam yung gano'n na pamasahe, biglang nagtataka ka, ba't mas malaki? Opo. So pag may nakita ka mga kakaibang wire, Dito po kayo tumingin mga kababayan, dito sa may distansya po. Kasi ito, titingnan nyo. Okay? May distansya po. Yung kilometer na po yan, may nakasulat naman na kilometer. Ayan po. At pag nakita Ayan, pag pabilis, nakikita mo to, dapat kasi 300 meter kasi ang 300 exceeding niya, meters no? ng 300 meters yung bagsak nung metro, di ba? Po, nakikita yun, tulin, no? Sandaling pindot lang, nasa 300 meter ka na kagad, eh. Oo.
So, Kaya ang kailangan... tuloy niya, oh. Oo, yan. Ito, may mga gumagawa pa talaga niyan, ano? Meron po. Oh, lalo na yung mga taxi na medyo... Oo, lalo na yung mga driver na maraming kalokohan. Oo, saka yung medyo mga lumang unit, ano. So, ito yung kailangan yung tignan pag nakita ninyo na bakit parang napakabilis naman ng pagsak ng kilometrahe ko. Oo, kilometrahe yan eh. Biro mo, ang bagal-bagal lang ng takbo mo eh. Tapos, ang bilis ng kilometrahe ng metro. Lalo pa kung ma-traffic, ano? Opo. Paano aandar yung kilometrahe mo kung traffic, di ba? Dapat pag traffic kayo, yung waiting time lang sana ang makita nyo na gumagana. Ayan, so importante ho na malaman yan ng mga kapuso natin, ano? Malaman ho ninyo yung iba't ibang modus na ginagawa ng ilan nating mga kababayan, yung mga ibang taxi driver na walang magawang matino sa kanilang kapwa. Maraming salamat po, mga Jerry. So, yan po, sana po ay may natutunan ngayon ang ating mga kapuso dito sa binigay namin iba't ibang klase ng modus. Magbabalik po kami mula rito sa LTFRB Resealing and Inspection Office sa Quezon City. Back to studio po tayo. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka.